Sakyan mo ang nais mo hanggang saan ka makararating. Sakyan mo ang nais mo hanggang sa dulo ng iyong tingin. Paano ka bang mabuhay para kang nalong walang upay o isang laran? Walang naman pati sutisod sa daan. Sakyan mo ang nais mo, lagyan mo man ng kung ano-ano. Sakyan mo ang nais mo, di pa rin titigil ang mundo. Di mo hawak ang iyong buhay, di mo kayang yakapin lahat ng bagay. Di mo mapatutunayan, lahat ng sakyan mo ay okay lang. Good morning! Muli ito ang lingkod ng Panginoon na naglilingkod din naman sa inyo, Pastor Ruben Colmo, sa isang napakaganda at mabungang umaga na naman dito sa Bayanihan sa Oriental. Ito po ang layunin natin na stir up yung bayanin na nasa puso ng bawat isa sa atin. Ano po, dahil alam ko, meron talaga tayong kakayahan upang tayo sama-sama upang tulungan hindi lamang ating mga sarili sambahayan, kundi maging ang ating sambayanan at gayon din ang ating bayan. Batiin po ang bawat isa ng isang mainit at isang maluwalhati na magandang umaga. Batiin po natin ngayong umaga ang ating mga guro na ngayon ay naghahanda para maging blessing sa kanilang mga estudyante. Batiin din natin ang ating mga traffic enforcers na magiging busy na naman ngayong araw na ito. At sa ilang araw ay naging busy sila mula noong Biyernes, Sabado, Linggo, may mga napansin natin na naaabutan natin sila, nadadaanan natin sila ng gabing-gabi na nasa kalsada pa rin. Batiin kayo sa inyong pagpapagal, pagsusumikap, at alam ko na yan ay may karampatan din namang pagpapala. Gusto ko ring batiin yung aking pamilya. Yung aking mga pamilya, aking members ng spiritual family, aking mga kapamilya, kapuso't kapatid sa mga lugar na kung saan ay mainit din silang tumatanggap ng inspiration, motivation, encouragement sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos sa atin pong moral recovery program sa ating pamahalaan. Ito pong moral recovery program natin ay lumaganap na sa iba't ibang munisipyo mula Banay-Banay, Lupon, San Isidro at Governor Generoso. Gayon din naman dito sa siyudad ng Mati, at tayo'y naniniwala na ngayong at meron tayong plano na ngayong buwan na ito ay mag-uumpisa din tayo sa ilang munisipyo sa East Coast. Sa biyaya ng Panginoon, matagal na po nating ipinagpipray ito na ang gawaing katulad nito na ginagawa natin on the air at sa iba't ibang mga opisina dito sa syudad, kagaya ng sa Sangguniang Panlalawigan, dyan po sa Dahican, at dito din po sa opisina, regional na provincial office ng PhilHealth. At gayon din sa dyan sa may Hotel Eterna, yung ating mga professionals, ginagawa din natin dyan, at sa may City Hall, at marami pang iba. So, meron po tayong pagnanasang ito'y lumaganap sa bawat barangay. Napakarami po mga testimonies na nagtatestify na in one way or another ay natatouch, nababago ang kanilang buhay. Sa atin pong fellowships ngayong buwan na ito ay atin pong serye ang 5 Love Languages taken and inspired by Dr. Gary Chapman
author ng 5 Love Languages. At in Filipino context ay atin din naman itong pinag-aaralan, pinag-uusapan at talaga po namang nag-e-enjoy ang bawat isa kapag ito na po'y napag-uusapan. Alam niyo po, ang pag-ibig tungo sa bawat isa, lalo na sa mag-asawa, through the years, ito'y dapat na nag-i-improve. No? Ito dapat ay nag-grow. Pero kung inyo pong papansinin at susuriin, marami ay maaaring kayo ay kabilang ngayon sa mga nakikinig na para bang hindi na yumayabong, hindi na namumulaklak o hindi na lumalago ang pag-iibigan. Pag mag-boyfriend ay talaga namang HHWW pa yan. Di po ba? Napansin niyo, holding hands while walking. Kahit pag magkasama, kahit na mainit ay nag-akbayan, no? Nakaakbay si lalaki o nakahawak sa braso si babae. At kung saan mang mga lugar pumunta, talagang pag nakaupo yan ay magkadikit talaga. Pag kumakain ay di ba, nagsusubuan. Pero bakit kaya habang tumatagal at lumalaon, pag may mga anak na napansin ninyo, ay nako, bakit para bang yung focus at may mga lalaki na naman na dahil sa panlalamig, no, madaling ma-attract sa ibang babae. At yan ay nakakalungkot na anay na sumisira sa pundasyon ng tahanan. Hindi maikangkaila sa palibot natin. Ay tingnan nga ninyo, napakaraming ayon sa awit na ni Eva Eugenio na kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, at kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. At yan po yung ating pinag-aaralan at dinidiscuss sa ating mga fellowships. And eventually, sa week na ito, ay ating titignan din yan, no? Kung papaano ba natin haharapin, papaano ba, pwede bang yumabong ang pag-ibig na meron ang mag-asawa? Pwede bang lumago ito? Ay, nako, alam nyo po, magandang balita. Pwede po. Ako po hindi naman gaanong katandaan. I'm 42 years young. At I'm married for 16 years. 16 years na po akong married. At alam niyo po, I would say, that my love relationship with my wife, Doris, gets sweeter and sweeter as the days goes by. No, kasi merong yung bang pinagsisikapan. Ito, tuloy-tuloy na lang natin. Although hindi sana ito ang aking i-discuss. Pero tuloy-tuloy natin. Yun pong pag-ibig tungo sa bawat isa, it has to be, first of all, it has to be to started right. It has to begin with God. Ang sabi ng Bible is, unless the Lord build the house, they labor in vain that build it. First of all, ang relationship, dapat ang pinag-uugatan pinag-uugatan sana at umpisa pinagmumulan ng ating relasyon, nawa naman sana ito ay ang Panginoong Diyos. Kasi pwede kasi tayong ma-deceive. Pwede tayong ma-deceive na akala natin I love, yun pala ay hindi. 'Di ba? But how do you define love? Tignan muna natin ito. Kasi it's a word which has been so misused. It has been so misused na ang daling bigkasin na as if para bang salitang kumusta, maayong buntag,
Diba? Parang salitang para itong salitang hello o hi o storyahe, di ba? Ito ay salitang napakadaling bigkasin. Ang salitang I love you ay napakadaling i-text, napakadali itong ibato, at napakadali itong tanggapin. Subalit sa totoo lang, no, kagaya ng sa ating panahon, madali itong i-text, di ba? Pag tinext ito ay, kaya nga sa aking mga symposiums, ang mga babae, sinasabihan ko na, nako, huwag kayong maniniwala kaagad pag may nag-text sa inyo ng I love you. Kasi baka ika-53 ka na sa tinext niyan. Kasi ang dali-dali naman talaga sa lalaki mag-text o magsabi ng I love you. Pero gaano ba ito makabuluhan? Paano ba mo ba malalaman na ito ay meron talagang malalim na kahulugan? Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 13, ang 1 Corinthians chapter 13 ay nagsasabi na love is patient, love is kind. At kung itutuloy-tuloy mo ito, yung sa verse 8, ang sabi ay love never fails. Hindi ka bibiguin ng pag-ibig, at kung sino mang tao meron ito ay hindi ka bibiguin. Kasama na din dyan ang hindi ka tatraydorin, hindi ka tatalikuran. At hindi rin ito, ang love, ay wala itong expiry date. No, wala itong expiry date. At pwede bang ang love ay matututunan? Opo. Yan yung kagandahan ng love eh. Alam niyo po, kung titignan natin, look around you. The world is, sa mundo, no, kahit anong part ng creation, ay merong expression ng love. Merong nag-e-express ng love. Look above you, look around you, look beside you. Meron talagang expressions of love eh. At kung inyong napansin, maging ang animal kingdom, no, ultimo aso, yung love ng nanay na aso sa kanya mismong puppies, no, talagang poproteksyonan niya yan. Manok, di po ba? How the animal kingdom expresses love towards sa kung anong membro ng kanyang quote-unquote na pamilya. Kahit na gaano kabangis ang leon, ay yung bang marunong ding magselos yung leyong babae, no? Sa ibang leon na babae. You watch National Geographic or kahit ng yung Discovery pagpatungkol sa hayop, meron talagang physical expressions of love kahit sa ang kalumingon, no, sa mundong ating ginagalawan, dahil ang Creator mismo natin, ang 1 John 3:7 and 8 ay nagsasabi na God is love. Kaya dito natin mas magiging basihan at huhugutin natin yung pagkakaintindi natin sa love. Dito mismo titignan natin yan sa Biblia, no, sa salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Bible, no, love is, ang 1 Corinthians chapter 13 ay ang pinakasentro mismo niyan ay walang iba kundi ang yung pinag-uusapan natin ngayon na love. At hindi lamang God is love, no, kundi maging ang pinakasentro mismo ng mensahe ng salita ng Panginoong Diyos ay John 3:16. 'Di ba? Ang sabi ay, for God so loved the world. So here we can find that God expressed His love, that He gave His only begotten Son. So here, God is love, and yet He expressed His love. Itong love na ito
ay dapat na ine-express. Ang dahilan kung bakit nanlalamig si Mr. sa kanyang Mrs., nanlalamig si Mrs. sa kanyang Mr., nanlalamig ka sa pag-ibig sa iyong kapwa, it's because pag hindi natin ine-express, no, o kaya hindi natin ginagamit, kagaya ng muscle, ang muscle, pag hindi natin ine-exercise ang ating katawan, di ba, sumasakit. Ang, kahit nga yung mekaniko ko, ang sabi niya, kasi namumroblema ako yung ilang beses ako nagpapalit ng baterya ng motor sa isang taon. No, sabi niya, ay, dapat kasi pinapaandar ang motor bawat araw para mag-charge yung baterya. At yun ay natuto ako. Minsan kasi 1 linggo na hindi napapatakbo yung motor, hindi napapaandar. At gayon din ang love, pag hindi ito na-express, ano po, when was the last time you told your husband, I love you? When was the time you told your wife, I love you? But love, first of all, must be, hugutin muna natin ito sa pinakapundasyon ng love. Walang iba kundi ang Diyos. Ang tahanan natin ay magiging marupok pag ito'y dinaanan ng bagyo, ng dilobyo, o ng kung anuman, no, sa paglipas ng panahon. Pag hindi Panginoong Diyos ang pundasyon, ito'y tatangayin ng agos, ito'y mawawasak, at ito'y mawawala na lamang. Tanungin ko kayo ngayon, ang pundasyon ba ng inyong tahanan ay Diyos? Ang pundasyon ba ng pamilya na meron kayo ngayon ay ang Diyos? O nagbibigay ba kayo ng panahon para sa Diyos? Kahit na yung pangangailangan natin, alam niyo po ba, na ang pagmumulan niyan ay ang Diyos. Maaring sabihin mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero bakit ang dami-dami mong panahon? Ano, sa sabong, pag ikaw inaya sa party, ay wala nang dahi-dahilan. Pag ikaw inaya na pumunta sa kasayahan, ay nako, wala nang dahi-dahilan. Subalit pagpunta sa simbahan, ay napakaraming dahilan. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na napakahalaga ng role ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Rick Warren, we were made by God and for God. And without it, our life will never make sense. Any relationship apart from God is nothing. Any relationship that does not have the Word of God as its guiding principles is also nothing. So this morning, let me first lead you back sa pinakapundasyon ng atin mismong relasyon. Walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, ang atin mismong relasyon ay dapat naaayon. Ano po? Ito'y naaayon dapat sa prinsipyo ng salita ng Panginoong Diyos. Alam niyo po sa Biblia, ang Biblia ay hindi ito isang libro na kung saan ay yun bang ginagamit lamang ng nasa religious sector, ano po, o ginagamit lamang ng mga reliyoso, o ginagamit lamang ng mga walang magawa sa buhay. Pero gusto ko pong tignan natin ito. Ang Biblia ay napakahalaga dahil ito'y tanglaw sa ating daraanan. I've been reading the Bible and drawing from it the guiding principles. As imperfect as I am, ang Biblia ay napakagandang basihan ng prinsipyo sa buhay.
Sa mundo kasi, ang dami nating pwede maging prinsipyo eh. Di po ba? Ang dami-dami nating pwedeng prinsipyo ng kaibigan mo, prinsipyo yung natutunan mo sa yung paglaki mo, prinsipyo ng kinagisnan mo. Pero alam nyo, napakandang i-draw natin ang principles natin. Kung ikaw ay tatay, gawin mong prinsipyo ang Biblia, sa pagdidisiplina at pagpapalaki. Kagaya ng sa pag-ibig. Tingnan niyo ha, ang 1 Corinthians 13 ay nagsabi, "If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal." It speaks na ang pag-ibig pala, tayo kahit na anong yaman natin, no, sabihin na lang natin na pag-ibig tungo sa kapwa, kahit napakayaman mo. Pero pag wala kang pag-ibig sa kapwa mo, hay nako, mamamatay ka. Mamamatay ka na lamang nang wala man lang iiyak sa'yo. At hindi lamang sa verse 4 ay ganda eh. Love is patient. Isang bagay na nakita ko rito is love keeps no record of wrongs. Hindi ito nagkukwenta ng kasalanan. 'Di ba? Minsan sa tahanan, sabihin ng asawa, "Nako, hindi ko pa, wag kang gaganyan-ganyan. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa mo sa akin. Ha? Hindi ko pa nakakalimutan. Kala mo?" 'Di ba? Pero ang sabi ng Bible, love does not keep record of wrongs. It is not also self-seeking. It is not proud. It does not dishonor others. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kaya, napakagandang batayan at basihan. Pangatlo, sa pamilya naman at maging sa pagmamahalan, kung gusto natin talagang yung atin mismong pag-iibigan between you and your spouse ay it has to be expressed. Ang 1 John chapter 3 verse 8, ang sabi doon is, "Brothers, let us not love in word, but in deeds." Anong ibig sabihin nito? Na huwag tayong umibig na sinasalita lang natin. Ito sinasabi lang, dapat ito'y sinasamahan natin ng action. No? 'Di ba? Kung kayo sinabihan ng I love you tapos napakalamig naman ng walang ka-expression. Ang tunay na love, alam nyo, kahit sa mata, pag sinabihan ka ng I love you, kahit sa mata ay talagang, yung makikita mo, para bang may heart. na gumaganan ganon sa mata ng nagsasabi ng ganon. Pero, pag walang tunay na feelings yan, makikita mo sa mata. Ibig sabihin, kahit na ang Bible ay sinasabihan tayo na pag tayo'y nagmahal, wag lang sa salita, kundi sa gawa. Napakaraming pamamaraan pag ikaw'y nanliligaw, di ba? Pag ang lalaki naliligaw, ay ano ang ginagawa niya, di ba? Ine-express niya ito sa magitan ng dadala siya ng flowers, nagdadala ng chocolate, o kung medyo, kung ano yung madaanan niya, dala siya ng banana cue, di ba? Nagdadala siya ng kung ano yung pwede niyang dalhin. 'Di ba? O napadaan siya, merong nagtitinda ng mango shake, dadalhan niya ng mango shake. So, ine-express niya ito. Yun naman talaga lalo na pag nagliligawan, 'di ba? Ang sarap ng feelings talaga pag nasa yung tinatawag na courtship stage. Courtship kasi may stages 'yan Kung gusto niyo pag-aralan natin yan, itong aking on board dito ngayon na kasama ay talagang nakatingin. Itong binata na on board ko, alam ko marami siya matututunan Yung courtship, di ba? Yung courtship, titignan din natin yan. At yung panunuyo, sa panunuyo kasi alam nyo, ang mga Pilipino ay napaka-sweet Meron pa nga tinatawag na paninilbihan. At itong paninilbihan na ito, kung babalikan din po natin yung mga early people of the Bible, just like Jacob, nung siya'y na in love kay Rachel, sabi ni Laban sa kanya, Laban ba yon? Oo. Sabi sa kanya ay, itong aking anak na si Rachel, kung gusto mo talaga siya, manilbihan ka sa akin ng 7 years. Talagang mahal na mahal niya. Hala!
no, sa 7 taon, no, talagang naglingkod siya sa pamilya. Siguro nag-iigib ng tubig. Ito yung maka-Pilipino eh. Nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy, nagluluto, no, posibleng ganun eh. At nung matapos ang 7 taon, araw na na mapasa kanya si Rachel. Yun pala, nililang siya ni Laban, ang binigay yung nakakatanda si Leah. At itong si Leah, ang pagising ni Laban, ni Jacob, nagulat siya dahil ang kasiping niya ay si Leah. Sabi ni Laban, sa amin kasing kultura, dapat mauna muna ang elder sister. So, sa 7 taon naman pinaglingkuran na naman ni Jacob para makuha lang talaga si Rachel. At yun po ang nangyari. No? Nanilbihan siya. Ibig sabihin, ini-express ang pag-ibig. Kaya next week ay huwag kayong mawawala. Hindi next week. Bukas. Bukas, titignan natin yung physical expressions of love. Yung una, yung tinatawag na verbal appreciation, verbal affirmation. Yung papaano natin ine-express at sinasabi, no, nang may meaning talaga yung love, no? Kaya wag kayong makakalimot dahil i-discuss natin yan on the air, lalo na pag sana naman ay sama-sama kayo habang kayo nag-aalmusal ay inyo mismong pinakikinggan at the same time ay pinag-uusapan. Ang pag-ibig po sa tungo sa bawat isa, I guarantee you, it could get sweeter as days go by. I have children. Ito pong aking mga anak na si Kisaya, si Janet, si Josh. Ito mga batang ito'y talagang busog sa salitang I love you. At gayon din sila, lumaki sila na talagang nagsasalita rin ng I love you. Kaya sa ating pagtatapos, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil sa relasyon na meron kayo, ang pag-ibig nyo tungo sa inyong kapwa, pag-ibig sa inyong may bahay o sa husband o sa mga anak ay pwedeng yumabong. At ito po ang ating pagtatalakayin at pag-uusapan ngayong buong linggong ito sa Bayanihan Oriental. Sa bawat isang gustong tumanggap kay Jesus, ayaw natin na maputol o mawala, magtapos ang programang ito nang hindi nyo nararanasan ang pag-ibig niya. Kung nais nyo po siyang tanggapin, ay anuman ang ginagawa nyo, pause for a while and say this prayer with me. Say, Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mong labis sa akin. Makasalanan man ako, patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita na aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Inaalay ko sa iyo ang buhay ko, paglilingkuran kita habang nabubuhay. Salamat, Jesus. My prayer this morning, O God, to every listener is that you would touch them, bless them, and provide all of their needs. Cause them to grow in their relationship with you and relationship with others. Thank you for being so good and kind. May we be a blessing to those people surrounding us in school, in offices, in our respective workplace. Thank you that indeed this is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. All of these blessings be upon you, O God, in Jesus' name. Maraming salamat sa lahat ng ating taga-subaybay at pakikinig. Ito po ang lingkod ng Panginoon na naglilingkod din naman sa inyo kasama ang sponsor natin, no, sa pagsuporta ang ating ginagalang ng Gobernador Honorable Corazon Nunez Mananyaoy. Muli, magkikita-kita tayo alas 6 hanggang alas 6:30 bukas ng umaga dito po sa Bayanihan Oriental. God bless you and God bless Davao Oriental. Sa dulo ng iyong pagod, si Jesus